Parang nalungkot nyo. Dapat masaya po tayo kasi yung iba, alam nyo yung iba, gustong-gustong makadalo sa gawain pero hindi kaya kasi nakalatay sa ospital, may sakit, may mga dinadala pero tayo malakas. Kaya dapat masaya tayo. Amen po ba? Amen. Dapat excited tayo kasi binigyan niya tayo, sabi nga ng kanta, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Inibig niya kahit sino tayo. So dapat tayo po ay magpasalamat. Kung tayo ay pagod na, kung tayo ay parang wala ng pag-asa sa mga nakikita natin, sa ating kapaligiran, pag tayo nasa Panginoon, mayroong pag-asa. Hindi ba? Susumahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pupuri at nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa araw po na ito na pinagkaloob po sa amin na muli kami po ay makakarinig ng iyong mensahe. Hinihiling ko po, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin. Tulungan mo po ako na may hayag ang iyong mensahe sa umagang ito. At hinihiling ko rin, Panginoon, ang aking po mga kapatid na bukas mo po ang mga puso, isip, upang ang mensahe po nito ay aming pong maunawaan, maintindihan, at nawa po, Panginoon, ay ikaw ang siyang maluwalhati at maitaas sa umaga po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Imanan ng Jesus. Amen. So, kung ang iba nanonood ng Netflix so yan, may mga series yan. So tayo, nasa series number 5 na tayo ngayon sa aking pong tinatalakay. At ang mensahe nito ay napapanahon sa nangyayari sa ating bansa ay ito yung nawala. Kaya tayo ay malaki yung hinaharap na problema. At hindi lang ito sa ating bansa, kundi ito ay nagiging problema rin sa ating mga Kristiyano. At kahit yung mga Christian community ay merong iba-ibang pananaw at nagiging suliranin ang mga bagay nito. So, sa umaga po ito ay nasa yung tema po natin, yung reveal. So, mga yun lang na nandito ngayon. So, ito ay ating tinatalakay. So, ibig sabihin, meron tayong gustong buuin sa personal nating buhay bilang Kristiyano sa ating iglesia. At sabi nga po doon, yung to physically reconstruct or to spiritually restore individuals and relationship back to God intended design. So, ngayong umaga po ay kung ating pong matatandaan, ang una po natin yung ating tinalakay, sabi po dun sa reveal, God's work in broken lives and broken places. Yung series number 1 po, makita natin, Return to God, at yung ikalawa, Restore Worship, yung ikatlo, Reveal the Words, yung last na punta ko, Overcoming Opposition, at ngayong umaga ay pag-usapan po natin, Restore Integrity. Napakahalaga po nito. Kanina natutuwa ako at pagpasok ko ay si Manuel ay tumutugtog na. Meron ng hawak na gitara at si Dwayne. So parang iniisip ko, tumatanda na talaga kami. Kasi dati, batang-bata pa yan dito. Pakatulad pa ng ako ni ngayon. Pero nakakatuwa dahil siya ay ginagamit na ng Panginoon. Dalawang bata na nandito ngayon na nakikita po natin yung desire nila na magpagamit. So, napakaganda ng nangyayari po. So, sa umaga po ito ay pag-usapan po natin. Ano ba yung kahalagahan nito? At ito yung problema na nangyayari yan, nawala na yung integridad sa ating mga leader at sa lahat. At napakahalaga nito na dapat paano ba natin ito may babalik, paano ba natin ito i-restore, lalo na sa iglesia. Na marami may mga problema na kinakaharap, iba-ibang kadahilanan.
So tingnan po natin. Sabi ko sabi ng Webster, yung integrity is the quality of being honest and fair. So Tagalog, yung integridad, yung katapatan. So mahalaga yung katapatan natin sa buhay po natin, lalo na tayong mga mananampalataya. So it's the quality of being honest, yung ethical and having strong and unwavering moral principle. So yan ang ibig sabihin niya. It involves aligning actions with values. Ito ginagawa natin, doing the right thing even no one is watching. So, mini-maintain natin, consistent tayo. So, ibig sabihin, yung integridad, kahit walang nakakakita, kahit tayo lang, ay ginagawa natin yung tama. Nandun tayo sa tama. So, yung character natin, mini-maintain natin. Consistent tayo na kahit anong sitwasyon, nandun yung integridad natin. Tayo nasa labas, nakikita ba na tayo ay mga born again? So, ang ating pong teksto ay makikita po natin sa Nehemiah chapter 5. At dito, kung ating pong babasahin, ay makikita po natin doon yung justice and fairness sa pamumuno ni Nehemiah. At nandun din yung repentance and restoration, yung honest leadership, pinakita niya doon yung pagkakaisa ng grupo ng community at lalong din yung integrity before God. At dito po sa chapter 5 ay nandun yung ina-address doon yung critical internet crisis. Yung crisis na nangyayari doon sa loob. Dito makikita po natin, mababasa natin na yung mga Hudyo, ini-explain nila yung mga kasamahan nila, nahihirap, pinapatupad nila doon yung mga matataas na interest, pag-uutang ka, yung kanilang mga lupain, kinukuha, at marami yung nagpapalitin sa during famine. At dito, pinakita ni Nehemiah yung kanyang leadership. Nirejoke niya yung mga leader, inutos niya yung immediate restitution ng mga kanilang mga properties o kung ano man, at nagbigay siya ng isang halimbawa. Example, yung selfless at yung integrity-driven leadership. Pinakita niya yun. At yung priority niya, God's fear over personal gain. So, nandun yung tawag niya sa Diyos, laban dun sa mga personal na interest o vested interest ng mga tao. Yun yung kanyang ipinakita. At dito po, kung ating babalikan, habang itinatayo yung pader ng Jerusalem sa Nehemiah chapter 4, nandun yung panlabas na oposisyon. Yung mga kami kumukontra. Pero dito sa Nehemiah chapter 5, ay may seryoso problema. Kasi yung internet problem. Sa loob mismo, yung grupo niya, nandun yung problema. At nandun yung injustice, selfishness. So yung mga kapatid nila ay naapi ng kapatid din isa. So minsan po, ay hindi yung outside attack yung nagpapahina sa iglesia, kundi yung internal issues. Lalo na sa mga malalaki na iglesia, sa atin na malilit, ay nandun din. Hindi yung panglabas, kundi yung internal issue, yung usapin sa loob ng iglesia. Kaya para tuloy yung rebuilding, kailangan, kung gusto natin mabuo, maaaring kahit sa ating tahanan, personal, sa loob mismo, kailangan mabalik yung integrity. Kailangan ma-restore yung integrity. At meron po tayong 5 punto na pag-uusapan. Una, confront injustice within the community. Examine your heart before acting. And then number 3, lead by example. At yung pang-4, fear God more than people. At yung 5, restoration brings unity and
and progress. So yun pong limang yan ang mahalaga na pag-usapan natin. At ito ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. So pag-usapan po natin yung point number 1. So confronting justice within the community. Dapat nating harapin yung mga walang tarungan sa loob mismo. Hindi sa tahanan. Saan na tayo nandun dapat ito yung harapin natin. Sabi po sa verse 6, labis ako nagalit nung marinig ko ang mga reklamo nito. Yan sabi ni Nehemiah. Hindi po niya binaliwala yung mga reklamo ng mga tao. Hindi niya yun binaliwala. Binigyan niya yun ng pansin. May mga mahihirap doon na inaabuso, yung mga kapatid nila, kasama nila ay pinapahirapan. So, dapat po yung tunay na leader ay hindi nagbubulag-bulagan. Ibig sabihin, aware siya. Ito yung nakikita niya, ito yung nangyayari. So, kung tayo ay nasa isang organisasyon o saan man tayo, leader ka ng isang ministry o sa church, dapat alam natin yung nangyayari. So, kung meron sa malaki, kung meron injustice sa loob ng church, dapat alam natin, meron bang favoritism, merong anti-treatment, manipulation, merong abuse of authority. Itong mga bagay nito ay kalimitan, lalo na dun sa mga mega-churches. At kahit dun sa maliit na iglesia, ay pwedeng mangyari. Ito ay nagaganap. Abuse of authority, meron manipulation, anti-treatment. At kailangan po natin itong harapin. Hindi magtatagumpay ang rebuilding kung meron injustice sa loob. Kahit naman sa ibang organisasyon, hindi siya magtatagumpay, hindi siya magiging maayos kung meron injustice sa loob. So, kailangan tayo mga mananampalataya, ang dapat natin yun, huwag natin ipagwalang bahala yung mga maling ginagawa sa loob ng church o sa ministry. Kung alam natin na mayroong anti-treatment, kausapin ito ng maayos na mayroong wisdom. Iwasan natin yung favoritism, maging patas dapat sa lahat. At lalo higit dapat maging sensitibo tayo doon sa nararamdaman ng iba, lalo na doon sa mga mahihina. So kung may nakita tayo mali, ipag-pray muna natin. At ating kausapin ang tamang tao sa tamang paraan. Kung meron tayong nakikita ang maling ginagawa, ating kapatiran, dapat tayo manalangin at ating kausapin. So hindi magtatagumpay yung rebuilding kung merong injustice. So, sabi po sa atin sabi po ng Kawikaan, chapter 31, verse 8 to 9, ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawan ang katarungan sa api at mahirap. Gusto po ng Diyos na ipagtanggol natin ang tama at tulungan ang naapi. Hindi dapat manahimik ang church kapag may injustice o unfair-treatment. Ang nais ng Diyos ay nandun tayo sa tama. Ang nais ng Diyos ay dun tayo dun sa tama. Yun ang dapat natin ipagtanggol. Hindi tayo dapat nandun sa mali. So ito yung mahalaga na dapat nating pagsumikapan. Na kung alam natin yung tama, dapat yun yung ating ipagtanggol. At sa loob ng iglesia ay nangyayari po ito. At ito yung dapat nating pagtugunan ng pansin. So ano po yung point number 2? Para ma-restore natin yung integrity. Point number 2 po, examine your heart before acting. Sabi po ng verse 7, nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom.
pinaratahan ko sila ng ganito. Ano't nagawa ninyo magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? Kaya tinikon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang ulo. Kasi merong reklamo, pinagsubongin ni Nehemiah na ganito ang nangyayari. Kaya ito ay kanyang hinarap. So hindi agad nag-react si Nehemiah na pag malaman niya, agad ay meron siyang ginawa. Nag-isip muna siya. Nag-isipan niya ano yung dapat. At mahalaga po ito. Lalo na po sa conflict. Mahalaga ito na dapat pag-iisipan natin ano ba yung gagawin natin. So, bago magsalita, kailangan manalangin. Kailangan mag-isip. Suriin ang puso. So, kung meron, nandito tayo sa sitwasyon nito, bago tayo salita, bago natin harapin ito, tayo muna ay manalangin. Mag-isip at suriin ang ating puso. Integrity begins in the heart. Hindi tayo dapat mag-correct o itama out of anger, kundi out of righteousness. Diba kapag tayo mayroong gusto tama, correct, kapag tayo ay galit na galit, hindi magiging maganda yung sitwasyon. Kailangan, pause muna tayo. Kailangan hindi tayo padalos-dalos. So, ang dapat po natin, bago tayo mag-react, kailangan natin mag-isip. Kailangan natin manalangin. Suriin kung galing ba o pagmamahal ang motibo. Iwasan yung impulsive decision, lalo na sa conflict. Kapag meron tayong hindi pagkakamali, impulsive, padalos-dalos, bigla-bigla, yun ang dapat natin iwasan. Maging humble and teachable. Bilang Kristiyano, ito yung dapat natin gawin. Kapag may issue, mag-pause muna tayo at mag-pray bago tayo magsalita. Tingin ko ba? Sabi po na Santiago chapter 1 verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Bago tayo mag-react, sa anumang sitwasyon, kailangan natin mag-isip at manalangin. Ang wisdom ay makikita sa taong marunong magpigil at makinig. Wisdom ay makikita sa taong marunong magpigil at makinig. Napaka-halaga po nito. Kasi tayo, kapag mabilis tayong mag-react, yun yung pinaka-problema natin. Lalo na kapag yung sitwasyon na talagang hindi na natin kayang mapigil o makontrol ng ating mga sarili. Kung tayo meron, lalo na sa isang hindi pagkakaunawaan. Kaya yung paalala ng Santiago ay mahalaga na unawain na dito, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Kasi, sabi nga, tayo yung mga Kristiyano, dala natin ang pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ang point number 3 po, lead by example. Sabi po ng Nehemiah chapter 5 verse 14, sa loob ng 12 taon na naglilingkod ako bilang gobernador ng Juda mula ng 20 taon ng paghari ni Artaxerxes hanggang 32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkain na uukol sa gobernador.
Titingnan po natin, may karapatan si Nehemiah bilang gobernador. Pero hindi niya ito inabuso. Tinanggihan niya yung privilege para hindi maging pabigat sa tao. Ito yung malaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Kung tayo, bakit tayo ay nagkakaganito? At kahit yung sinasabi mga mananampalataya, ito yung ating nagiging suliranin. So sa church po, ang leadership o yung pamumuno ay hindi tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa isang halimbawa o example. Kung gusto nating bumalik ang integrity sa church, dapat maging tapat tayo. Maging humble tayo at maging transparent tayo. Ito yung mga bagay na mahalaga na dapat nating tutunan. Dapat ang bawat isa sa atin ay tapat. Dapat nandun yung pagpapakumbaba, dapat transparent tayo. Sinasabi natin, ipinapakita natin kung ano ba, yung tama o mali, at tinokorek natin yung mga hindi dapat gawin. So dapat ipakita sa gawa ang inyong pananampalataya. Maging tapat kahit walang nakakakita. So kung tayo ay leader, tandaan po natin, tumitingin at sumusunod sa atin ng mga tao. Tayo yung tinitingnan. Sumusunod sa atin. Ano bang iata sa atin, sila ay nakatingin. So iwasan nyo hypocrisy, practice what you preach. So kung tayo, ang aral, sinasabi natin, nagko-quote tayo ng mga Bible verse, alam na nila na tayo ay mananampalataya, dapat nakikita sa atin. Hindi kapag araw lang ng linggo, nakikita na tayo ay mananampalataya. Hindi sa araw-araw ng buhay natin, sabi nga, walk the talk. Kasi paano natin sila maaakay, paano natin sila madadala kung hindi nakikita sa atin yung ating mga natutunan, yung ating sinasabi ay hindi naman natin ginagawa. Yan? So dapat makita sa atin. Ay kung halimbawa, tayo, sasabihin natin, anak, bago ka matulog, manalangin ka muna, mag-pray ka. Pero kung hindi naman nakikita ng anak mo na iyong ginagawa, paano yung susunod? Anak, magbasa ka ng Bible. Pero kung hindi ka naman nagbabasa, paano siya susunod? So dapat, kung ano yung sinasabi natin, yun yung gagawin natin. Sinasabi natin, dapat maging tapat tayo, pero hindi naman natin ginagawa. Nakakapag-sinungaling tayo, hindi natin na ibibigay yung tama. Kasi yung hindi pagsasabi ng totoo, akala lang natin ay sa maliit na, sa malalaking bagay. Pero kahit sa maliit na bagay, ito po ay napakahalaga. So kapag tayo ay nangangaral, kailangan nakikita sa atin. Sabi nga dati nung ako'y nag-office, sabi ko na to, sabi ng opisina ko, nagre-reklamo siya bakit daw yung anak niya ay ang bata-bata pa ay naninigarilyo na. Ano daw gagawin niya? Sabi ko, huwag kang manigarilyo. Para makita. Kasi kung ikaw nagsasabi ka na huwag kang manigarilyo pero nakikita naman sa'yo, paano susunod? So ganoon din kapag
Sinasabi natin, tayo ay maging tapat sa lahat ng bagay. Pero kung tayo mismo ay hindi tapat, useless. So practice what you preach. Ito po yung area na dapat natin gawin. Dapat natin yan. Honesty, service, humility. Ito yung i-practice natin. Consistent. Hindi pag minakikita lang, hindi pag yung minakakapo na lang, kundi saan man tayo nandun, consistent tayo na gagawin natin kasi alam natin na yun ang tama. So mas malakas yung example kaysa sermon. Yung nakikita, yung ginagawa natin, mas malakas yun, mas may dating. Yung live testimony natin, mas may dating. Kahit hindi tayo magsalita, nakikita, iba. Iba yung ginagawa natin. Sabi po ng unang Timoteo chapter 4 verse 12, huwag mong hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So ang leadership ay hindi lang salita, kundi ito ay buhay na halimbawa. Mas malakas yung testimony ng tamang pamumuhay. A good leader inspires his team to achieve greatness. Napakahalaga yung magandang halimbawa. At lalo na po tayo, lalo na tayo ng mga mananampalataya, mga magulang, mahalaga na makita sa atin yung ating ginagawa. Kung mag-asawa ay nakikita yung pagmamahalan, nakikita kung paano sila namumuhay, yun yung hahanapin, yun din yung gagawin ng mga anak. Di ba may kasabihan nga, sabi sa mga anak, ano yung gusto mong mapangasawa pagka ikaw ay dumating na sa, di ba yung iba sabi, gusto ko katulad ng tata, ni mama yung gano'n, di ba? Gusto ko katulad mo. Kasi yun yung nakikita. Wala naman siguro sasabi na kung nag-aaway lagi, alam naman sabihin, gusto mo ikaw yung gusto mo, yan ang gusto kong mapangasawa ka. Diba? So yung tinitingnan, yung magandang halimbawa. Kaya napakahalaga yung ating ginagawa. Sa ating mga kapitbahay, sa ating mga, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kasi yung kasama natin sa bahay, yung pamilya natin, alam na lang kung sino tayo. Kilala nila. So kung tayo ay nangangaral, sinasabi natin, pero sila, alam na alam nila yung ginagawa natin. Mula ulo hanggang pa, alam nila. Baka nga sinasabi, kunyari lang yan, di ba? Sasabihin, hindi naman totoo kasi hindi nakikita sa atin. Pero kung ginagawa natin yung tama, yun yung maganda halimbawa. Para magaling yung integridad natin. Para sabihin na si brother, si sister, totoong Christian, totoong born again ito. So, point number 4, fear God more than people. Sabi po doon sa verse 15, ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihinga nila ng pagkain at ng alak bukod sa 40 pirasong pila.
Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa yon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. But out of reverence for God, I did not act like that. So, hindi siya sumunod sa culture ng corruption na nangyayari. Bakit? Because we fear God. So, kung tayo naman ng palataya, kahit ikaw ay nasa trabaho o lugar na hindi mananampalataya ang kasama mo, hindi ka dapat susunod doon sa maling ginagawa. Lalo na sa kasi meron pang takot sa Diyos. Kahit ang mga kasama mo sa trabaho, sa opisina, kaklase o ano man, ay hindi mananampalataya. Hindi ka susunod o gagawa. Dahil ang unang dahilan, meron kang takot sa Diyos. Dahil kung wala kang takot sa Diyos, gagawa at gagawin mo. Kapag ang takot mo ay sa tao, matatakot kang magsabi ng totoo. Matatakot kang tumayo sa tama. Kapag sinusundan mo yung utos o ang takot mo ay sa isang individual, makakapagsinungaling ka. Kasi kailangan mo gawin. Hindi ka tatayo sa tama. Pero kapag ang takot mo ay sa Diyos, magiging matapang ka, magiging tapat ka. Tandaan po yun, kapag ang takot natin sa Diyos, anuman yung sitwasyon, matapang ka. Malakas yung loob mo kasi ka. At magiging tapat ka. Magiging tapat ang bawat isa sa atin. Kapag ang takot natin ay sa Diyos. Kaya yung mga nangyayari sa ating bansa, ang takot nila ay sa tao. Vested interest, personal interest. Hindi sa Diyos. Dahil kung ang takot nila ay sa Diyos, tatayo sila sa tama. So tayo, bilang mananampalataya, kapag sa Diyos yung tao matama. Kaya natin sabihin, kaya natin harapin, kasi yun ang tama. Hindi tayo matatakot, hindi tayo matatakot magsabi, at lalong higit magiging tapat tayo, kasi yun ang tama. So, integrity is born from the fear of the Lord. Yun po yung dapat natin tandaan. So, piliin ang tama kahit hindi ito popular. Kahit alam natin hindi ito yung tama, pero kung ito yung ayon sa Diyos, yun ang piliin natin. Huwag matakot, magsabi ng totoo kung ito ay ayon sa Diyos. Sabihin mo yung totoo kung ito yung ayon sa ating Panginoon. Iwasan ang people pleasing. Kung ito ay lalabag sa kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga yung sasabihin ng tao kung sa kanya ay masama, basta ang gagawin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung tama, ito yung dapat natin gawin. Palaging isipin, mga kapatid, nalulungkot ba ang Diyos sa ginagawa ko? Kapag tayo ay merong gagawin isang bagay, mag-compromise tayo, isipin, nalulungkot ba ang Diyos? Yun ang tanongin natin. Sa bawat desisyon na gagawin natin, isipin natin, para kanino ko ba ito ginagawa? Para sa tao o para sa Diyos? Yun yung mahalaga na dapat natin. Kapag tayo mayroong gagawin isang mahalaga, importante desisyon, yun ang tanong. Para kanino ba ito?
Sa tao o sa Diyos? Sabi po na Kawikaan chapter 9 verse 10, ang pag-alam at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kapag may takot tayo sa Diyos, magiging matalino tayo sa desisyon. At iiwas tayo sa compromise. Hindi tayo makakapag-kompromiso sa Kanya. Kasi ang problema sa atin, kapag nandun na tayo sa sitwasyon na alam natin na hindi magiging nako-compromise na tayo, umaayon na tayo, kahit alam natin na ito ay mali. Umaayon tayo, sabi nga, sasama tayo sa agos, kahit alam natin na ito ay mali. O mga kapatid, sa bawat desisyon natin dapat isipin natin, ang gagawin ko ba ay sa ikabubuti ng tao o ng Diyos. Maliit man o malaking desisyon natin, kung gusto natin na may balik yung integrity natin, yun ang ating isipin. Kanino ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Kasi yung tama at ayon sa Diyos, masakit sa kanila yun. Masakit tanggapin. Pero kung alam natin na ito yung tama, ano man yung sitwasyon ito, ang Diyos yung maluluwala. So hindi tayo dapat mag-compromise. Kapag may pinapagawa sa atin, di ba? Sinasabi natin, tinuturuan tayo magsinungaling, tinuturuan tayo, ay sabihin mo, wala ako. Pero nandyan ka naman, wala. Sabihin mo, luluto ako. Pero ayaw mo lang kausapin. Alam natin, kala natin, maliit na bagay, pero kung nakikita yun ng ate, sisinungaling si mama. Minsan, tinuturuan pa nga natin. Sabi mo, wala ako. Yeah? Lalo na pag may pinagtataguan tayo. So, kala natin, maliit na bagay, pero nawawala yung integridad natin. Diba? Tumatawa sister. Napapatawa sister Jenny. Pero yun po, akala natin, maliit pero mahalaga po. Kasi pagka lagi natin ginagawa, masasanay na tayo. Masasanay na tayo. Diba? Kapag ayaw nating kausapin, nakakapagsinungaling natin. Akala natin maliit pero hindi nalulugod ang Panginoon sa ginagawa natin. Hindi nalulugod yung Panginoon sa ginagawa natin. So dito, mahalaga na pagsumikapan natin. Kung gusto natin na yung integridad natin bilang anak ng Diyos, manatili, ito yung gagawin. So ano po yung point number 5? Restoration brings unity and progress. Sabi po dun sa verse 12, ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Sagot nila, hindi na namin sila sisingilin, tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga hari at tinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ang mga ito ang kanilang pangako. Kasi nung malaman ni Nehemias na ito yung ginagawa, nagsisi sila. Sige, ibabalik na namin ito. So mayroong restoration. Sabi niya, we will give it back. We will not demand anything. So nung sila ay mag-rebel, magsisi, nalaman nila mali, at ibalik ang tama, nagkaroon ng restoration. At pagkatapos nito, nagpatuloy yung rebuilding. So yung mahalaga yun eh. Kapag na-restore ang integrity, babalik yung trust, dala kasi unity, bibilis yung trust. Magkakaroon ng tiwala sa iyo. So, magkakaisa at
uunlad. Di ba kapag yung isang tao na merong nagawa na mali, ngunit siya ay talagang nakita yung kanyang pagsisisi, yung kanyang ginawa, nababalik yung tuwala. So, ito yung mahalaga kapag yung meron tayong nagawang pagkakamali, ay atin dapat itama. Huwag nating tatakpan pa ng mas mali. Kundi dapat ma-realize natin ang mali pala yung ginagawa ko. So, nandun yung pagsisisi natin. So, yung church na may integrity ay church na pagpapalaya ng Diyos. So, kapag nakita sa atin, meron tayong integridad, nandun yung ginagawa natin, pagpapalaya tayo. Maging sa buhay natin. Kapag na-realize natin yung mali, may restoration. Ibabalik. So, kung may nasirang relasyon sa atin, sa inyo, gawin yung first step sa reconciliation. Hindi na sa church, sa personal nating buhay. Matutong humingi ng tawad at magpatawad. I-prioritize yung unity o pagkakaisa kaysa pride. Tandaan natin, hindi usad yung church o sino man tayo kung merong hidwaan sa loob. Kung merong problema sa loob, hindi tayo usad. So sa personal nating buhay, prioritize natin yung magiging tama. Huwag yung pride. Kasi yun ang papatay sa atin eh. Yun yung sisira, yung pride. Hindi tayo matutong humingi ng tawad, aminin yung pagkakamali, at hindi rin tayo marunong magpatawad. Yun yung pinakamahirap. So first step yung reconciliation. Kung merong hindi pagkakaunawaan, sino man, bawat isa yun ang dapat natin gawin. Kasi hindi natin ito nagbabalit. Yun yung hadlang. So kung may tampo o issue sa kapatid, kausapin siya at ayusin ito sa lamang madali. Huwag nating patagalin, huwag nating hintayin na huli na yung lahat. Kailangan nating gawin. Di ba may mga pagkakataon na kung kailan patay, humingi ng tawad, na sana mapatawad ako. Wala na. Tapos na. Dapat humingi ka ng tawad ng buhay. Tapos magsisisi tayo sana na. Sana na nasabi ko agad. So merong hindi pagkakaunang dapat immediately yun ang gawin natin. Kasi mahirap yung merong kaaway. Di ba? Mahirap yung merong kasamaan ng loob. So mas maganda yung maayos yung lahat. Huwag natin hintayin na huli na yung lahat. Huwag natin hintayin na hihingi tayo ng tawad pagka nakaratay na siya na hindi na siya maka-response, hindi na niya ma-relieve. Dapat mas maganda yung nakikita niya. Diba? Yun yung gawin natin. Kasi kapag ka bedridden na, wala nang tatakot-takot na lang yan, di ba? Pero mas maganda kung siya ay merong pangunawa, merong nakikita pa niya, yung gesture mo kung paano ka humingi ng tawad. Di ba mas magiging maayos at magaan sa loob natin. So, sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 3, sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, ang unity o pagkakaisa ay kailangang ingatan. Kapag kamo mayroon pong kapayapaan, mayroon pong pagkakaisa, mas mabilis ang progress ng Diyos. Kapag nagkakaisa tayo lahat, nagkakasundo tayo, mas mabilis yung progression ng ating iglesia.
Hindi naman, kahit nasaan ka, nasa bahay, mas mabilis kung kayo ay nagkakaisa at kayo ay nagkakasundo. Dahil kung merong hindi pagkakaunawaan, hindi kayo uusok. Hindi magiging matagumpay yung buhay natin. Kung tayo ay merong hindi pagkakaunawaan. Kung nais natin na mapayapang buhay, maayos, tahimik, kailangan nagkakasundo, nagkakaisa. So yung conclusion po natin, to restore integrity, so una, to confront injustice. Examine your heart. Lead by example. Fear God. Restore what is broken. Important. To restore integrity, confront injustice, examine your heart. Lead by example. Fear God. Restore what is broken. Restore what is broken habang hindi pa uli ang lahat. Ayusin na natin. Ayusin natin habang tayo ay meron pang lakas, tayo ay nakakapagsalita. Hindi sapat ang itayo yung palyat kung sira yung puso. Hindi natin maririnig kung wasak yung puso natin. Ang tunay na rebuilding ay hindi lang external. Ito ay internal transformation. Yan ang dapat. Alam natin, kung nais natin sa ating mga sarili, gusto kong mabuo. Yung aking pagkatao, gusto kong mabuo bilang isang mananampalataya. Kailangan ayos yung puso natin. Ito yung dapat transformation, internal transformation sa puso natin. So, ang integrity po ay hindi perfection. Ito po ay pamumuhay na tapat at matuwid sa harap ng Diyos. So, nais natin mapanatili yung integridad natin. Tungkol na. Kailangan merong internal transformation sa buhay natin. Hindi sa salita lamang, kundi dapat sa ginagawa po natin. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo na mong narinig. Salamat po dahil pinakita mo sa amin kung paano namin ma-restore yung integrity namin. Lalo na bilang mga anak mo. Lord, tulungan mo po kami na kami ay maging isang magandang halimbawa sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid. Lalo higit dun sa mga tao na wala pang pagkakilala sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay makapamuhay na merong katapatan. Magawa namin yung tama, lalo higit, Panginoon, kami ay magkaroon ng takot sa iyo. Ikaw ang susundin namin. Lord, tulungan mo kami na sa bawat gagawin po namin, ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming pong mga buhay. Maraming salamat dahil sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming kahinaan, ikaw ay naging tapat sa amin. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan. At Panginoon, marapat na ibalik namin sa inyo lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay sa iyo lang sa pangalan ng Imam na sa Jesus. Amen.